Magandang araw sa ating lahat mga kalakbay at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 3 ng Usapang K, kung saan ating pag-uusapan ang mga espiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, sa liwanag ng tala at sa himig ng mga awiting Pasko, kami ay nagtitipon upang ipagdiwang ang pinakadakilang handog mo, ang pagsilang ng iyong anak na si Jesus, ang pag-asa ng sanlibutan. Sa kanyang pagdating sa isang payak na sabsaban, ipinakita mo na ang tunay na pag-asa ay hindi nanggagaling sa yaman, kapangyarihan o kaginhawaan, kundi sa iyong paglapit sa amin sa katahimikan at kababaang loob. Naway maging ganito rin ang aming puso, payapa, handang tumanggap at bukas sa mga biyaya mo. Panginoon, pag-ibig mo ang nagbibigay sigla sa aming pagbangon sa gitna ng mga hamon ng buhay. Sa panahong ito ng Pasko, pag-alabin mo ang aming pagnanais na gawing mabuti ang aming mga salita, mapagkalinga ang aming mga kilos, at tapat ang aming paglilingkod sa pamilya, komunidad at bayan. Ito ang aming panalangin sa ngalan mo, Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang K sa Radio Maria Philippines sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Maaari din po ninyong bisitahin ang ating official website, radiomaria.ph. Bababalikan din po ang mga episodes ng Usapang K sa YouTube at Spotify. Mga kalakbay, ito ang Usapang K ng Radio Maria Philippines, keeping Christ alive in every home. Alam mo, Brother Pao, sa panahon na yun, di ba, ang dami nating nababalitaan na kasi meron silang mental health problem, no? Merong depression, no? Parang feeling nila nag-iisa sila, tapos ang dami nilang problema na pinagdadaanan sa buhay. Pero ito, no, yung napakagandang paalala sa atin na, of course, siyempre kung merong mental health problems, siyempre parang ano yon, kumbaga sa ano, pwedeng psychologically there's something na challenge, something gano'n, no? Pero ang daling, of course, ang sasabihin ng iba, ang daling sabihin kasi wala ka dun sa sitwasyon. Oo. Pero yun nga, yung sa aking tingin, no, na siyempre lahat naman tayo, meron tayong pinagdadaanan din in one way or another. Pwedeng sa family, pwedeng sa career, pwedeng sa relationship or whatever. Pero yun nga, yung siguro ang maganda is bumalik tayo ulit sa Panginoon. No, na ano ba yung reason kung bakit ipinanganak si Jesus. No, maganda siguro na as we approach yung Bethlehem, no, yung Belen na sinasabi natin is iisipin natin kung bakit ba bakit ba ipinanganak si Jesus? Ano ba yung sinasabi niya sa atin? Ano ba yung mensahe niya sa atin? Ano ba yung itinuturo niya sa atin? And I think, no, kung lagi nating iisipin yon, no, that it becomes like a mantra. Emmanuel, no?
it can help us. I think, no, kahit papaano siguro makakatulong sa atin kung iisipin natin that ah, na ang Panginoon ay laging nandyan, no? Na He will never abandon us. He will never forsake us because He is true to His name, Emmanuel, God is with us. Totoo yun, sister, no? Ako, i-share ko lang, no? So, ito talaga, sa ano na talaga to, sa, I mean, baka malalaman na ng buong mundo, no, ang sitwasyon ko. Makwento ko lang, sister, no, ma-share ko lang, no? Totoo yan, kasi yung sinabi mo kanina na sa panahon ngayon na uso ang mga depression, mga suicidal and all. Alam mo ba, sister, twice ko na to na pagdaanan na I've been thinking of, ending my life, no, because of the suffering that I am going through, no. I mean, very personal, but I'm opening this for the sake na syempre magkaroon tayo ng example, no, para maintindihan natin tong God is with us, no. Andun, no, totoo yun, yung pag-depress ka dahil sa mga nangyayari sa yung hindi maganda, hindi mo makakayanan talaga yung sitwasyon. No? Emotionally, spiritually, no? To the point na hindi mo na talaga iisipin, no? Yung mga taong nasa paligid mo kung ano ang mangyayari sa'yo. Wala ka ng pake. Basta ang gusto mo talaga is that this must come to an end. No? Kasi hindi mo na kaya. And you feel that you're alone, even if there are friends around you, but the friends around you, because hindi nila napapansin o hindi siguro nila nararamdaman na may something sa'yo, and of course into yourself, hindi mo man din ma-open sa kanila yon, or kung na-open mo man, baka hindi nila naiintindihan. Ang hirap na sa sitwasyon. Yeah. No, ang hirap no, kasi tama nga yung sinabi mo, hindi mo maiintindihan yon dahil wala ka doon sa sitwasyon na yun. Very, very true yun. No? Very, very true yun. Pero, meron talagang blind spot palagi yung ganun thinking kasi hindi mo na naiisip na may pag-asa or there is something good to happen beyond this thing that you're experiencing right now. Kasi wala na, parang gusto mo, kung pwedeng matapos na ngayon to, baka ito na yung magandang solusyon. Dun No? sa kung ano man yung pinagdadaanan mo. Dadaan mo. Kasi parang, yun nga, what's the purpose, to go this through? Pero minsan ang ano mo is balik mo sa Diyos, bakit mo ko pinaparusahan? Diba? Ba't pinaparusahan mo ng ganito? Anong bang nagawa ko? Let's say may nagawa kang kasalanan na, let's say mortal sin, but you are asking God, parang, do you deserve this kind of punishment, quote-unquote punishment na kailangan mo pagdaanan nito, na parang binigyan mo ko, Lord, ng magandang regalo, but then later on, a snap, nawala. Ano nangyari? But hindi ko maintindihan kung ano nangyayari. Totoo yan, sister. Yung depression talaga na, yung situation ganyan, sobrang matindi na may galit ka kay God. No, I mean, you are also thinking that there is God, pero galit na galit ka kay God. No, hindi mo siya naiisip na God is merciful, God is present, God is hope, parang ganon. And then, yun nga, because of my situation, twice ko na po yan naisip. Pero alam mo yung, siguro thank you na lang dahil naging seminaryo ako before, no? And then nag-work din ako sa simbahan right now, no? Actually, yung pinaka-rason ko nung una is ayoko rin palang mabalitaan ako na isang taga-simbahan bumigay, no, sa problema. Parang nakakahiya. Not on yourself, but for the people around you, especially your family. And another thing is that napaisip ako, what if kung tinuloy ko, anong mukhang ihaharap ko kay God? How will I explain myself to God? Paano ko ma-justify yung ginawa ko? Dahil alam naman natin, simulat sa pool na mali yung ganung gawain. Pero just the same, alam mo, yung vulnerability ng isang tao is matindi talaga. Yung weakness. Kapag nagpakain ka talaga sa weakness mo,
at you do not even know that there is hope beyond what is happening to you, talagang mapapaisip ka na that there is no God. Kaya malaki din po yung tulong ng simbahan talaga, no, na mapaintindi sa atin, sa mga kapwa-tao natin na God is giving us challenges because He knows na kaya natin. Tama po ba, sister? Wala naman pong binibigay ang Panginoong Diyos na problema na hindi natin kakayanin. No? And if talagang kala natin hindi natin kaya, we have to call God. No, yun ang paalala sa atin. We have to connect with God again. Let us ask God na ano ba ang dapat natin gawin sa ating sitwasyon. No? So, because of this, God is with us. Talagang namulat ako na hindi pa pala katapusan ng lahat. There is pain, there is everything. Kailangan natin pagdaanan to kasi magkakaroon din tayo ng realization afterwards. Kung hindi man ngayon, baka may magandang realization sa atin tong sitwasyon na to later on. Pero kailangan natin magpursige para mahanap natin yung realization na iyon. No? Actually, ako sa akin, Brother Pao, ang naiisip ko, pagka yung may mga difficulties ako na na-experience, ang lagi kong sinasabi, matatapos din yun. Hindi yung tatapusin ko yung buhay ko, pero matatapos din kung ano man yun. Kasi ano naman parang okay, may problema ka, tapos lilipas din yun Ngayon, going back dun sa pinag-uusapan natin na God is with us. Of course, ang Diyos hindi siya bababa, oy, andito ako. Diba? Hindi siya yung bababa na makakasama natin. Pero, paano mo mararamdaman na ang Diyos pala ay naandyan? Ito yung mga taong sa paligid natin. He uses persons, He can use events, He can use the sacraments. So, maraming pamamaraan kung paano natin mararamdaman o makikita na ang Diyos ay nandyan sa atin. Yun lang kailangan na imulat natin yung ating mga mata, ibuksan natin yung ating pandinig, yung ating puso, buksan natin yung ating kamay. Kung nahihirapan tayo, pwede tayong lumapit doon sa mga tao na pwedeng tumulong sa atin. Pwede tayong humingi ng tulong doon sa mga tao na pwedeng makinig sa atin, na hindi natin sosolohin yung ating mga problema o pinagdadaanan. Diba? Totoo yun, sister, no? Kasi talagang, yung nakakabanggit niya lang din kanina na nandoon ako sa sitwasyon na nagkukulong na ako sa bahay and all. Kasi ano yung utak ko masyado na magulo, masyado ng tuliro and everything. Tapos maya-maya, tama yan, yung sinasabi niyo may mga events na magbibigay sa'yo ng para mahinto yung gusto mong gawin. Like for example, masyado nang magulo yung utak ko, tapos biglang may mag-message, uy, Paolo, kailangan ka sa ganito. So ikaw naman, parang bigla ka naputol dun sa drama mo. Sige na, pupunta ako dyan. Ganyan, para matapos lang yan. Tapos pagbalik mo sa bahay, syempre magmumukmo ka uli. Tapos maya-maya, Paolo, kailangan pala lang ito sa simbahan, ganyan-ganyan. Kasi may celebration tayo. O sige, pasok ako. Hanggang alam niyo yung sister, nagiging busy ka na uli. No? Nalalayo ka na dun sa sitwasyon na lugmok ka. Then later on, dahil expose ka sa mga trabaho, like for example, sa simbahan, God is giving you parang ninilihis ka ng Panginoon na hindi mo lang napapansin, pero siya naglilihis sa'yo doon sa plano mong hindi maganda, no? And totoo yan, may mga tao din na akala mong hindi makakatulong, pero makakatulong po talaga sa inyo. Okay. So, next question naman po, bakit kaya pinanganak si Kristo sa Bethlehem? Bethlehem, ibig sabihin ng Bethlehem is house of bread. So, bread, as we know, is related to Eucharist. Jesus is the true bread, no? The bread of life, di ba? Sabi nga. So, parang sabihin natin na may relation dun sa
by the name itself na Bethlehem, no? Kung saan siya ipinanganak. Tapos ganun din, no, yung sanggol na nasa sabsaban, no, is also the bread of life. So Jesus is born for communion, no? Yung pag sinabi nating communion, relates with people, di ba? So, masasabi natin na symbolically talagang fit na fit yung pangalan na Bethlehem dun sa pagiging bread of life ni Jesus. Kumbaga, Jesus is for yung pagsasaluhan nating lahat, no? Si Kristo. Ngayon ko lang talaga, sister, naintindihan tong Bethlehem na to kasi ako never ko nang inisip yung meaning ng Bethlehem eh. Kasi alam ko lugar lang talaga yan kung saan pinanganak si Kristo. But this time, of course, dahil nabanggit nga ninyo kanina, Bethlehem means house of bread and Jesus is the bread of life. Tugma talaga, no? Na kumbaga ang Diyos gumawa siya ng paraan para yung maliit na bagay nagkakaroon pala ng meaning sa bandang huli na hindi lang natin nakita on the first glance, no? Okay. Next question is, ano ang mensahe ng kawalan ng lugar sa bahay panunuluyan? Ito yung nangyari kila Jesus and Joseph, no? Noong mga anak na si Mary, no? No, wala silang matuluyan, no? Around the Bethlehem. Ano po ba kaya? Ano yun? Kasi di ba yung sa panunuluyan, parang si Joseph at si Mary, naghahanap sila ng lugar kung saan they will spend the night and eventually kung saan manganganak si Maria. So ang sa akin, ang parang nakikita ko doon is yung pag sinabi nating panunuluyan, dapat is we welcome kung sino man yung kumakatok sa atin. Halimbawa, may kumakatok sa bahay mo, no? Pagbubuksan natin, we welcome. So yung panunuluyan is yung pag-welcome din natin kay Jesus sa ating buhay. Paano ba natin siya tinatanggap sa pang-araw-araw na buhay natin? Diba? Of course, sabi ko nga kanina, hindi siya yung bababa na katulad. Pero itong pag-welcome natin can be with a stranger, can be somebody who's in need, no? No, pwedeng yung kaaway natin na humihingi ng tulong o yung mga tao na hindi natin napapansin pero problematic pala, no? Paano natin sila tinatanggap sa ating pang-araw-araw na buhay? So in that way, we are welcoming Jesus in our life, in our heart. Oo, tama naman yung sister, no? Kasi akala lang po natin, no, na dahil nabasa natin sa Bible na nahirapan si Mary and Joseph na maghanap ng matutuluyan, is parang kalasin dramatic lang yun, dramatic part lang siya lang ng gospel ng Luke or tama ba Matthew, no? But this is giving us, no, the picture na yung reality, no, na meron pa ring mga taong hindi siya handang tanggapin, no? Kasi akala nila ordinaryong tao lang to. Kumbaga kumbaga sa surface lang sila nagbabase na ay wala kaming wala kaming pwedeng ibigay sa inyo matutuluyan kasi hindi namin kikilala. Mga ganon, no? O di naman kaya masyado na kami masikip, so parang ba't pa kayo sisiksik? Ano pang magagawa nyo rito? So maghanap kayo ng ibang lugar. Parang yung sitwasyon nila noon, parang ganito pa rin yung nangyayari ngayon na parang we always look at the surface, tinitignan natin yung anyo lang ng isang tao, hindi natin tinatanggap si Kristo, no? Kasi 'di ba may isang gospel na ang sabi nga ni Jesus, whatever you do to the least of my brothers, you do it unto me, no? So ako kukonekta ko siya dito kasi nga sa nangyayari ngayon, yung mga kapwa-tao natin nangangailangan na dahil sa mga sakuna na naghihirap sila and all, nagbibingi-bingihan tayo, nagbubulag-bulagan tayo, no? Hindi tayo nag-share ng blessing natin sa kanila, o maski kaunting tulong man lang, kasi
hindi naman masabi natin sakim, pero talagang hindi lang bukas yung puso natin na magtulong sa kanila, kaya ine-ignore natin sila. So parang ito din yung nangyayari dito, no? Ang pagkakaintindi ko dito sa mensahe ng panunuluyan is that God is, yun nga, yung kanina, God is doesn't want to reveal himself in the most parang in a way na parang masyadong bongga. Parang we make room for God in our life. Opo, oo. No? Alam mo, kung minsan pwedeng very generous tayo sa ibang tao. Halimbawa, nagdo-donate tayo sa mga nasalanta, nagbibigay tayo ng abuloy sa simbahan. Yan, we are making room for God. Pero siguro maganda rin, lalo na ngayong Kapaskuhan, na hindi lang yung nagre-reach out tayo to those who are strangers. Pero we make room for God in our life through our family. Kasi di ba kung minsan parang nakikipagmabutihan tayo sa ibang tao. Pero sa pamilya natin, paano natin sila wini-welcome? Paano natin sila tinatanggap? Paano tayo nagre-reach out sa members ng family natin? Diba? So yung gusto kong sabihin na sometimes it is very easy for us to reach out to strangers. Pero pagdating sa ating family members, doon, parang hirap nating buksan yung ating puso. Hirap tayong magpatawad, hirap nating kausapin, hirap nating intindihin, no? Hirap nating mag-reach out, no? Yun, I think, no, yun yung siguro yung effort na dapat nating pagsumikapan. O kung hindi man nun, masyado tayong sa family, pero sa strangers naman ay sarado naman yung ating puso at ang ating kamay ang pagdamay sa inyong kapwa. Ang ano ko lang dito is we see God in unexpected ways, no? Hindi natin kasi alam kung saan talaga eh. Kasi kagaya ng banggit niya sister, kung sa loob ng bahay hindi tayo maayos, tapos sa iba nagkakabutihan tayo, parang ano magandang dulot nun kung ang sarili mong bahay ay magulo, no? So we don't see God in our house but in the others. Parang mali naman talaga yun. No, okay? So another question is, bakit unang nakatanggap ng good news ang mga pastol? No? Bakit nga ba? Kasi yung mga pastol during the time, they were considered as the marginalized. Sila yung mga abang tao, di ba? So ang ano doon is ang Diyos hindi niya tinawag yung mga makapangyarihan, hindi niya tinawag yung mga mayaman, kundi yung mga abang tao, yung mga dukha. Bakit? Kasi sila yung mas bukas. Sila yung mga simpleng tao. At itong mga taong to ay dahil very simple sila, very humble sila, madali nilang tanggapin. Madali nilang sabi natin yung God reveals Himself to the humble. Kasi sila yung mga taong mas bukas at sila yung mga taong mas madaling maniwala. Tama, correct. Okay. Sister, hindi naman ba masamang pakinggan na madaling maniwala dahil wala silang kaalam-alam? O is it because they just believe because parang they are hoping for something? Sa akin, brother, kasi simple faith eh. Parang, di ba kung minsan, sabi nga nila kung minsan yung mga masyadong mataas ang pinag-aralan, parang kung minsan parang komplikado, parang very elaborative. Pero yung mga simple people, hindi na maraming palabok na mga salita. So
madali nilang tanggapin, no? Madali nilang, kasi simple lang sila eh. So kung ano yung nakita nila, tinatanggap nila. Samantalang yung mga matataas, yung mga very powerful, minsan kailangan pa ng protocol, no? Di ba? Kasi pero itong mga ito, mga ordinaryong tao, no? Yung faith nila sapat na makita nila na wala nang masyadong paliwanag, no? They are simple and humble people and they are more open. Totoo yan. Kapag masyadong, ayun nga, sabi nga nila, kapag marami kang alam, andun pumapasok yung mga what ifs eh. What ifs. Ang daming mga what ifs, ang daming mga pasubali, no? To the point na parang instead of, believing in this one thing, might as well na maging safe ka na lang. Yan yung nangyari sa kanila. But this ordinary people, yung mga ating mga pastol, no? Because hindi naman dahil sa wala silang kaalam-alam, no? Kaya niniwala sila agad. But because they are their faith, no, umuudyok sa kanila yung kanilang pananampalataya, no, umuudyok sa kanila na sige, puntahan natin ito, no, yung binabalita sa atin ng anghel, no, kasi yung balita ng anghel naman sa kanila ay pag-asa, no, which is yung pagkakatawang tao ni Kristo. Okay? Next question naman, sister, anong ibig sabihin naman kaya ng glory to God in the highest and peace on earth? Sabi nga, yung words na yon is a mission statement. No, hindi to yung parang very poetic for the sake of saying it, no? Pero pag sinabing glory to God in the highest, yung talagang kumbaga sa merong conviction, no, yung talagang it's like saying na it's like a proclamation, glory to God in the highest. And peace on earth, no? Pag sinabi niyan, talagang totoo, no? Certified na yung kaluwalhatian ng Diyos at yung kapayapaan na ibinibigay sa atin dahil sa pagdating ng Mesiyas. Okay. Next question naman, sister. Bakit nag-aalay rather ng dalawang kalapati, si Maria at Jose, nung inalay nila si Jesus sa templo? Unang-una, yung pag-aalay na yan, it's part of the law. No, yung after, yung sa purification, yung after giving birth, and then after 8 days, no, the mother, no, should make an offering. Parang is part of the purification. Pero ang inoffer ni Mary, yung turtle dove, no, hindi yung 'di ba yung tupa, yung mga ganon. Kasi yun yung offering ng isang dukha, isang mahirap. Alam naman natin na hindi naman sila mayaman, no? I mean, ordinary and simple couple lang si Mary and Joseph. So yun yung kaya nilang i-offer, no? Na ibig sabihin noon ay yung poverty ni Mary shows her trust in the Lord. Okay. Yun yung message noon. Yung message noon. Holiness flourishes in simplicity. Pero ako kasi, ito share ko lang, sister, I don't know kung nabasa mo na to yung Life of Mary. I forgot who is the author, but I think it's taken from the private revelations, no, from Blessed Catherine Emmerich and another venerable person din, no, na parang ang kwento-kwento lang naman dun sa nabasa ko is that meron naman talagang kaya si Mama Mary, no, and si Joseph. However, because yung pagiging may kaya nila is hindi dahil mayaman sila or whatever, may pera sila, however they sharing this money to people in need, no? Palagi silang nagbabahagi ng kung anong meron sila sa mga mahihirap. Kumbaga pinapantay ni Mary and Joseph yung sarili nila sa pamumuhay ng mga nangangailangan. Parang pantay lang. Kaya
mukha silang mahirap. I siguro nga I also agree with you na hindi naman ibig sabihin na mahirap as in kapos na Kapos kapos. na, kapos. Kasi carpenter si Joseph eh. Mm-mm. Nung time na yon, if you are a carpenter, somehow no, meron kang earnings, 'di ba? Kaya lang pwede nating sabihin siguro na in solidarity with the poor, no? Yung mga tao nung time na yon, mga kasama nila, kasalamuhan nila, kaya yun ang kanilang offering. Not for the sake na magpagarbo, not for the sake na magpasikat, pero in simplicity and humility, no, comes their poverty. Oo nga, parang naalala ko rin yung sinabi ni Saint Teres, no? Tama ba na God loves the simplicity, no, of the man? Kasi talagang hindi naman kailangan natin mag-alay sa Diyos ng magarwa para masabi natin mahal natin ang Diyos, no? O nilululahatin natin ang Diyos. But one simple things, because ito yung kabukalan ng loob mo, no? It's simpleng bagay lang yan na-appreciate ng ating Panginoon yan. Okay, next question. Ano ang kahulugan ng Yes, I agree, no? sige, sister. Virginity. Tuloy niyo po. Hindi, kasi gusto kong sabihin doon na yung in relation doon sa sinabi mo kanina na yung sinabi ni Saint Therese na simplicity. Ano yung pakiulit nga, Brother Pau? Yung sinabi mo, yung... I don't know if it is her, pero kasi siya yung yung naiisip ko pag when it comes to simplicity, no? Parang God appreciates the simple, yung simplicity ng tao, no? I don't know, wala na sa utak. Ay. Siguro, ang idudugtong ko lang doon, no? Na what is important is not the gift, but the giver's heart. Diba? That you are giving, you are offering because of your love for God. Opo. Yun yung I think more than the gift is yung intention nung nagbigay, no? Kung ano ba yung intention niyon at kung paano niya 'to ibinibigay. Bukal ba 'to sa kalooban niya, no? Mayroon bang pagkukumbaba, no? Not necessarily yung kalakihan o ang halaga ng regalo, pero kung ano yung intensyon nung nagbigay. Ayun, nahanap ko na. Yung sinasabi ni Saint Therese, nothing is small in the eyes of God. Do all that you do with love. Yes. So, kaya naisip ko yung simplicity kasi siya nagbanggit nun na walang maliit na bagay na hindi ma-appreciate ng Panginoon. Basta gawin mo ito ng may pagmamahal. Okay. Ito yung parang sinasabi niya na doing ordinary things in an extraordinary way. Yun, nahuli din natin, sister. Okay, yung next na tanong, ano ang kahulugan ng pagiging virgin ni Maria sa kapanganakan ni Jesus? Ako, ito yung medyo controversial na tanong, no? Paano naging birhen pa rin si Maria pagkatapos sabi nga, virgin birth, no? Kasi unang-una, si Maria yung pinagpala ng Diyos. Diba? Pinagpala sa babaeng lahat. Bakit? Kasi alam natin, tinuturo ng doktrina ng simbahan, yung Immaculate Conception, that Mary was conceived without original sin. Tapos ngayon, nanganak siya ng walang bahid ng kasalanan. No? Na virgin siya. Not because of God's grace, not because of human initiative, but by God's grace, no? Na si Maria ay nanganak, no? Na napanatili niya yung kanyang birhen, na hindi siya nabahiran ng anumang kasalanan. I think connected siya dun sa Immaculate. Of course, ang Immaculate Conception, pinanganak siya ng walang kasalanan, no?
Yeah, oh, from the time at the moment of the conception of her mother, no, naprotektahan siya ng Diyos kasi merong malaking plano ang Diyos para sa kanya at siya ay magiging ina ng Diyos. At dahil siya ay magiging ng ina ng Diyos, yung kanyang paglilihi ay hindi gawa ng kasalanan ng tao, no? Hindi walang contact of any man, but she was a pure virgin. Yon. Siguro paalala natin sa mga tao no, na ang Immaculate Conception ay hindi ito yung paglilihi ni Maria kay Jesus, kung hindi yung paglilihi ni Santa Ana kay Virgin Mary. Kasi doon nalilito yung mga tao minsan eh. Akala nila dahil Immaculate Conception, ito yung yung pagkakataon na kino-conceive pa lang ni Mary. Si Mary. Pero it's the other way around, no? Si Saint Anne ang nagdalang tao para kay Virgin Mary. Pero sister, no, I don't know if we can answer this this question, no. Pero is it true na kahit nagkaroon ng Immaculate Conception, no, pinaglihi si Maria na walang sala, is it true na meron pa ring free will si Mama Mary? May will pa rin siya na kahit na-conceive siya without the stain of original sin, meron pa rin siyang pagkakataon na magkasala. Tama po ba yun? Dahil may free will siya? Or masyadong theological yung ating question? Ano ba yung pinag-aralan na? I think may free will. Mm-hmm. Kasi yung free will na yun, lahat ng tao ay meron nun. Mm-hmm. Pero dahil nga, paano ba yung sasabihin? Halimbawa, ikaw, may free will ikaw at saka ako, lahat tayo may free will tayo. Meron siya, pag sinabi natin free will, meron tayong choice. Mm-hmm. So, ano ba ang pipiliin mo? Magkakasala ka ba? Hindi. Mm-hmm. So, I think, no, dahil tao naman si Mary, meron siyang free will. In fact, even in the Annunciation, di ba? Yung when Angel Gabriel asked her na, you will become the mother of God. Sabi niya, how can this be? No? Since I do not know men. Mm-hmm. Pero at the end, sabi niya, I am the handmaid of the Lord. Be done to me according to your will. No? Parang, meron siyang choice eh. Pwede niyang tanggihan. No? Pero, bukas siya. Pinili pa rin niya kung ano yung gusto ng Diyos, kung ano yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Okay. Ibahin naman natin yung ating mga katanungan. Gusto ko yung, ano ba yung first of Christmas, no, na parang sa'yo ay very meaningful yung Pasko. Kasi siguro nung bata tayo, masyadong mababaw pa yung ating ideya about Christmas. No? Di ba? Yung halimbawa, alam natin yung tumatanggap tayo ng mga regalo, something like that. In your experience, ano ba yung unforgettable experience mo ng Christmas? Unforgettable experience ko, sister, with regards to Christmas is yung buo pa yung pamilya ko. No? Kasi syempre dahil nung time na buhay pa yung daddy ko, tsaka nandito pa yung mom ko sa Manila, no? Christmas is the best season dahil kasama ko sila at kasama ko yung mga kapatid ko, no? Iba na ngayon eh. Iba na yung sitwasyon namin ngayon because dad is gone, my mom is at the province, yung mga kapatid ko may kanya-kanyang pamilya na. So, iba na rin yung priorities nila, no? So, napakahalaga sa akin Pasko. At ang maganda ang turing ko sa Pasko kasi ito yung pagkakataon na makukumpleto kami ng matagal. Kasi syempre ilang days yung walang pasok eh. No? So from Christmas, minsan up to na yan, hanggang New Year na yan. So talagang matagal kami magkakasama lahat-lahat. No? Mas napahalagahan ko yan nung time na nagkasakit na yung dad ko. Kasi syempre nilulubos-lubos na lang namin yung
mga panahon na nakakasama namin siya, no? Pero before that, parang yung Christmas sa akin, parang, okay, it's a holiday, no, walang pasok dahil estudyante ka, walang baon at the same time, pero you're looking forward to the gifts, no? Pero later on, mas na ano ko rin, na-appreciate ko na kahit walang regalong physical, no, walang material things, ang pinapahalagahan ko talaga sa Pasko is yung magkasama kami, lalo na kapag kumakain. Iba kasi talaga eh, iba yung may kasama ka sa hapagkainan, no. Yun yung hindi ko na siguro mararanasan ngayon kasi syempre bukod sa Hindi iwa-iwalay kumpleto. na, hindi na kumpleto talaga at all. Kaya malungkot, I mean, ilang years, sa totoo lang sister, ilang years nang malungkot ang Christmas ko. Kasi iba na yung, kumbaga, dahil hindi na kompleto, iba na din yung nakasama ko. Mga kaibigan, mga ganon. Tapos minsan parang feeling ko, get kaibigan yung mga kasama ko, hindi pa rin buo eh, yung Pasko. Kasi hindi sila yung immediate family mo. No? So meron pa rin parang may barrier pa din, no, na hindi mo ma-fully express yung joy ng Christmas kasi uh, iba yung ano ko eh, iba yung joy na family mo talaga yung kasama mo at hindi yung ibang tao. Yun. How about you, sister? At marami akong mga memories ng Christmas actually. Mm-mm. Pero siguro naiba yon nung pumasok ako sa kumpento. Mm-mm. Kung nung bago pa ako nagmadre, ang konsepto ko ng Pasko is may party, merong mga regalo, sama-sama kayo, Noche Buena, ganun. Nandun pa naman din, pero kasi syempre kahit na sa community, merong ding may exchange din Oh. meals, no? Ah, pero mas malalim ngayon, no? Mm-mm. Para sa akin, ibigay, mas masaya ako na nakakapagbigay ako ng joy sa ibang tao. Yun yung parang isa sa mga nabago na natutuwa ako kapag yung ah, nakapagbigay ako, so somehow hindi nakatulad nung dati na parang it's more of the self, no? Ano yung nare-receive ko. Pero habang tumatagal sa religious life, no, it's more of the joy of giving, which I think is more important than receiving. Totoo Para yan. sa akin na, yun yung ano ko. Kasi sa totoo lang nung una, hindi ko kayang magbigay eh. Hindi ko naintindihan yung joy of giving nung una, sister. Sa totoo lang, aminado ako doon. Hindi na dahil sa kuripot ako or anything, no? Kasi hindi ko alam kung ano yung pwede kong ibigay na ikasasaya ng ibang tao. Kasi conscious ako doon palagi. Conscious ako sa parang, uy, baka hindi niya ma-appreciate tong ibibigay ko sa kanya. Kasi let's say baka lang yung na-afford ko, ma-appreciate kaya niya ito. Lalo na pag gift giving sister, medyo nangihiya ako sa mga ganyan. Kasi parang siguro parang ina-equate mo dun sa Halaga. halaga nung Opo, ibibigay mo. Mahal ba yan? Maganda ba yan? totoo. Branded ba yan? Something like that. Oo. Pero nito lang, as in super ito na lang, nung nagbakasyon ako lately, kasama ko yung mga pamangkin ko. Syempre hindi naman sila makakagastos kasi wala silang pera. So, ang antaya palagi yung tito. So ako, doon ko na-realize na kahit 10 piso lang yung ibigay mo sa kanila, andun yung ngiti nila na, uy, may pera sila. Yung ganon. Doon ko naintindihan na, ay kahit pala 5, 10 piso or kahit candy ibigay mo sa kanila o pa-soft drinks lang sa mga taong ito, no? Natutuwa na sila, na-appreciate nila. Kasi ako noon, notion ko na kailangan pag ako nagbigay, kailangan palaging may ano eh, yung malaki ang halaga. No? Kasi Na mahalin. oo. Kasi ang hirap eh. Parang ayoko mapahiya sa kanila na soft drinks lang yung binigay mo, bag lang yung binigay mo. Parang ayoko ng behind my back, yun na yung napag-uusapan nila.
Nakakatakot kasi sa totoo lang. Natatakot ako sa ganung perception ng tao sa akin. But with these people, yung mga close sa akin, kapamilya ko, yung mga pamangkin ko, napakasimple lang na binigay ko sa kanila. Pero yung pasasalamat nila siguro simula hapon hanggang sa matulog ako, ando doon. Doon ko na na experience yung the joy of giving. Doon ko naintindihan yun kasi hindi so totoo naman hindi sa lahat ng pagkakataon you can please people, but somehow meron pa rin na makaka-appreciate sa iyo na which is mas mahalaga yung kumpara sa mga hindi naka-appreciate sa iyo. Actually, brother, parang nakakatuwa din, no? Pagka sinabi sa iyo, nung halimbawa, may pinagbigyan ka, no? Tapos, naka-receive ako ng message, sabi niya is, I appreciate your thoughtfulness. No, yung parang, what counts is not the gift, pero yung the mere fact na naalala mo siya, napakalaking bagay na yun sa kanila. At na-experience ko sa iyo yun, sister, kasi totoo lang. Di ba? Pinag-iwan ako sa inyo ng mga pasalubong. Sabi ko, hala, di ko alam kung ano bibigay ko sa kanila. Kasi parang, Ay, hindi kailangan. kasi sa totoo lang, maski ako, kung ano yung dinadala ko galing sa probinsya, minsan nasasawa na ako. Parang ako na yung nagsawa na, ay, ito din naman dadaling ko sa kanila. Parang wala na bang iba. Pero nung binigay ko sa iyo, kasi first time ko magbigay sa inyo eh. Sabi ko, ay si sister, ang saya ng response niya na parang natuwa siya sa regalo kong yun. Na parang, magkano nga uli yun? Parang wala pa sa isang... So, ulitin. Pero it Okay. really, parang ang Sige. saya-saya sa feeling na may napakasimpleng bagay lang na nagdala ako ng pasalubong na ganun din kasimple, pero sobrang appreciative ng tao, ang nakakataba ng puso. Sa totoo lang, sister. Kasi iba talaga yung perception ko dati, kailangan bongga, parang kumbaga kung pwede nga lang isang basket ng grocery kung kaya, ibibigay ko. No? Pero syempre, hindi natin kakayanin yun kasi syempre marami tayong Siyempre, limited lang ang budget natin. sobrang limited. Pero kung meron talagang thank you. Totoo po yun, sister. Ayun. Thank you. Ikaw, sister, may mga katanungan ka pa ba na naiisip? O meron ba nagpadala sa iyo na katanungan? Na pwede Ano sagutin? yan, ano yan, brother? Baka may mga katanungan ka. Siguro bago tayo magtapos, no? Ano ang Christmas message mo para sa ating mga kalakbay? Diba? Kasi ano natin to year-end natin to Year-end. episode, diba? So ano yung message na gusto mong ibigay sa kanila? Okay, ako, dahil nakailang taon na rin tayo sa Usapang K, no? And ako most of the time nakakalimutan ko na kung ano na napag-usapan natin, lalo na mga sinabi ko, yung mga na-share ko. Pero ako, as much as possible, kasi nabanggit ko to kila Father Louis, Father Paul noon na hindi ako by the book pag nag-explain, no? Kasi hindi naman ako ganun ka palaaral. even my student days, hindi ako palaaral talaga. But what I'm sharing to everyone is based on my experiences. Kasi mas panatag ako mag-explain ng isang bagay kung yun ay naranasan ko na. And what I can say, what is my message to everyone is that sana nakapulutan nyo ng aral yung mga sinishare namin dito sa Usapang K. And of course, pagbubutihin pa namin. Pagbubutihan ko palalo, no? Every time na magkakaroon kami ng episode na sana may mabahagi ako o nakaalaman tungkol sa bagay na pag-uusapan namin. And of course, for this Christmas, I'm praying, no, na sana makatagpo na tayo ng paraan para maayos na natin yung ating lipunan, ang ating pamilya, ang ating sarili. No? Based na rin sa personal experience na syempre nagkaroon tayo ng konting glitch sa buhay, nagkaroon tayo ng depression and all, sana wag nating kakalimutan na God is with us. God is the Emmanuel. God is with us. Na no matter what happened, kahit isipin natin walang nakakaintindi sa atin sa lahat ng pinagdadaanan natin, but there is God who is very understanding. Kahit nakakahiya yung
sitwasyon natin or yung nagawa natin o yung pinagdadaanan natin na hindi natin ma-open sa ibang tao, we talk to God. We approach God, no? Let's ask His wisdom, His help, no? Para matulungan tayo sa ating mga sarili na maayos, no? And at the same time, baka pwede tayo sa kanya. Kung hindi man signs, siguro magpadala siya ng mga taong totoong makakatulong sa atin. Kasi in this time na usong-uso si depression and all, kailangan natin ng tao, no? Ako personally, I need someone who can talk to, no? I need someone that I can touch, yung may tangible thing, no? Malaking tulong ng tangible thing para sa mga tao na nakakaranas ng ganitong sitwasyon, no? We ask God na to send us a person that will help us, no, to get through with what we are experiencing. And of course, I'm praying that everyone magkaroon ng maligayang Pasko at magandang hinaharap sa bagong taon. Ayun. Ikaw, sister. Sa akin naman, ang message ko for our kalakbay, let us always open our heart to God. Sabi ko nga kanina, yung Diyos na buhay na nakikita natin sa mga tao sa paligid natin, buksan natin yung ating puso na tanggapin ang Diyos sa ating buhay. Dahil kapag ginawa natin yan, I'm very sure na kahit na anumang mangyari sa atin, ay naandyan ng Diyos. Parang kadugtong lang nung sinabi mo, Brother Pao, no? Pero yung let us open our heart and allow God to enter into our life, no? Na hayaan natin na makita natin siya sa ating buhay sa pamamagitan ng mga tao sa ating paligid. Hayaan natin ng Diyos na pumasok sa ating buhay para matanggap natin kung ano yung mensahe niya para sa ating buhay. Hayaan natin na buksan natin yung let us allow God to enter into our life, no? Nang sa ganon ay magkaroon tayo ng panibagong buhay. Yan. So, and hopefully, pag tinanggap natin ang Diyos sa ating buhay, no, magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Pag tinanggap natin ang Diyos sa ating buhay, magkakaroon ng direksyon ang ating buhay. At higit sa lahat, kapag tinanggap natin ang Diyos sa ating buhay, hindi natin mararamdaman na tayo ay nag-iisa sapagkat ang Diyos ay laging nandyan. Totoo yung sister. So, binabati po namin, no, on behalf of the Usapan K team. Wala dito yung ating mga kasama, si Father Dexter, si Father Paul, si Brother Denden, si Father Louis, yes, si Brother Neil, at saka yung mga iba pa nating mga kasama sa Radyo Maria na tumutulong sa atin. Binabati namin kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sige, ako na muna. Ang keyword ko sa ating episode ngayong araw na ito ay kinabukasan. No? We are talking about Advent. We are talking about Christmas. Paghahanda at ang pagdating ng Diyos. No? Nasa anumang pagkakataon, palagi tayong dapat may hinaharap na kinabukasan na maganda at may pag-asa, no? Hindi dapat na hindi natin dapat ipagsawalang bahala, no, ang mga ganitong bagay, lalo na sa ating pananampalatayang Kristiyano, sapagkat mahalaga na paghandaan natin yung sarili natin, no? Mahihanda natin yung sarili natin, yung puso natin kailangan maging malinis para sa gayon yung pagdating ni Kristo sa atin ay kaaya-aya sa kanya, no?
at the same time, may kabuluhan ang ating ginagawa. Kasi kung ang paghahanda natin para sa external things lang, no, walang silbi ang paghahanda natin kung gagawin natin yun. Dapat ang paghahanda natin paghahandang espiritualidad. Kasi ito yung mensahe ng Pasko, ang pagdating ni Kristo sa ating mga puso. Kaya, ayun. Sir. Sa akin naman, ang keyword ko naman ay kagalakan. I think it is yung spirit ng Pasko ay ang spirito ng kagalakan, 'di ba? Hindi yung masaya tayo, no, nagagalak tayo kasi isinilang ang Panginoon. And ang pagsilang niya yon ay hindi lang yung ginugunitan natin yung na siya ay pinanganak, pero nagagalak tayo na si Jesus ay isilang din sa ating mga puso. Keyword, no? Siyempre, siguro yung keyword ko ay yung rason kung bakit tayo naghahanda at kung bakit tayo nagdiriwang, no? Yung aking K ay Kristo, no? Si Kristo na matagal nang inaantay at ngayon ay atin ding inaantay pa din, no, yung kanyang muling pagbalik. At sana wag tayong mawala, no, doon sa mga ilaw ng Pasko, mga palamuti ng Pasko, kundi yung pinakamahalagang rason, no, wag nating kakalimutan sa pagdiriwang ng Kapaskuhan ay ang kapanganakan ng ating Panginoong si Hesukristo. Ayan. So, muli, no, ito po ang ating season ender ng ating programang Usapang Ang Pilipinas lang po ba ang bansang nagsasagawa ng tradisyon ng simbang gabi? Well, no, sa pagkakaalam ko, sa Pilipinas lang talaga mayroong simbang gabi. Pero dahil marami ng mga Pilipino ngayon na mga nasa abroad, no, yung mga OFWs natin, unti-unti it is being introduced in other countries. Meron ako nabasa, no, sabi nga ng isang paring nasa ibang bansa, no, it's a feel of the Philippines. Lalo na dun sa mga kababayan nating nangungulila, no, mga kababayan nating namimiss yung Pilipinas, kapag sila ay nakakapagsimbang gabi, more or less bumabalik yung kanilang alaala, no, ng kabataan, ng Kapaskuhan dito sa Pilipinas. At kahit paano, no, naiibsan yung kanilang pagka-homesick. At ganun din, palagay ko, it is a unique way for Filipinos also to share our culture with other countries, no, particularly our faith. Kaya nga, it seems like we are now evangelizing, no, even other countries kung saan pumupunta yung mga Pilipino. So nagkakaroon na rin ng simbang gabi sa ibang bansa ngayon. Bakit nga ba ito tinawag na simbang gabi kung ito ay ginagawa sa madaling araw? No? Oo nga naman. No? Kapag sinabi mong simbang gabi, dapat sa gabi. No? Bakit sa madaling araw? No? Meron akong nabasang ngayon, recently, nandun sa ating CBCP, dahil nag-adjust yung oras, no, ng simbang gabi. No? Dati, ginagawa natin yan, mga 8 p.m. No, ngayon, dahil doon sa ating pandemic, ay earlier na siya, 6 p.m. No? Pwede na magsimulang magsimbang gabi. And then, yung madaling araw natin, no, ginagawa na siya ng hanggang 6 a.m. No, yung pinakahuling pwede natin gawin. Well, no, sabi doon sa CBCP document, talagang originally, no, madaling araw naman talaga, no, yung simbang gabi. Pero noong martial law, dahil mayroong curfew, in-adjust nila yung oras. So, nagkaroon ngayon ng simbang gabi sa gabi. Well, no, later on, nakita nung iba, no, it's very helpful, no, kasi lalo na yung mga nagtatrabaho, lalo na ngayon siguro dahil may mga nagtatrabaho na rin sa madaling araw,
So it is to accommodate more people. No? So it's a pastoral reason, no? Na magkaroon tayo ng simbang gabi sa gabi.